Ayan, welcome back to my vlog. And welcome to my mini studio. Ayan, ito yung studio ko guys. Ayan. Kung makikita mo, bago ko renovate lang yung studio ko, diba? Ayan. So, medyo makalat pa. So, ayan guys. So, for today's video guys, isang sender na naman ang babasahin natin ang kanyang kwento. So, ito, si sender ay from Morsha. So, ayan, ito ang kanyang kwento. So, ang kwento ng aking buhay. Ako po tawagin na lang natin siyang si Miss L. Teka, Ilongga pala today. So, may Ilongga, katagal isubong. Tara na. Ako si Miss L, gaedad sang 35 years old. Nag-umpisa ako ubra sang 26 years old, pakadto sa abroad. Sa hirap ng buhay, nagporsigi ako mag-abroad. Dami nagsabi na mahirap daw mag-abroad kasi dami namamatay. Dami na sinasaktan at di ko yun pinansin. At buo ang isip ko, may mga anak ako, 2, kaya umalis talaga ako. 1 year pa lang ako sa abroad, nalaman ko na nagloko na ang aking asawa. Sumabay pa yung kapatid ko na nag-run away. Doon naging problemado ang aking utak. Nag-run away yung kapatid ko sa bansang Malaysia. Pinuntahan ko sa OWA kapatid ko at kunwari, member ako ng Polo OWA. Para ako makapasok at nabisita siya. Yun, nakita ko siya, umiiyak na di ko alam ang gagawin sa dokumento na hawak para makauwi. Yun, tinulungan ko siya para makauwi, kinuhaan travel document at ticket, diretso na dito sa Bacolod. So, itong si sender guys is Ilongga, tapos biglang nagtagalog. Peace. Nasa na? Ang ginawa ko, umuwi talaga ako at pina-email sa Polo OWA yung ticket niya para makauwi dito sa amin. Pagdating ko naman dito sa amin, asawa ko na may babae, Diyos ko. Daming utang. Lubog ako sa utang. At ang bahay ko ay kubo pa rin. Yung pera na pinapadala ko, di nabibili ng materyales. Nagulo na yung buko. Di kami naghiwalay. Pero sa ginawa niya, di na ako nagtiwala, naputol na ang trust ko sa kanya. Balik abroad. Guys. Dito yung staff ko. So, asya, nasa na tayo? Pero sa ginawa niya, di na ako nagtiwala, naputol na ang trust ko sa kanya. Balik abroad. Ako ulit. Tinuloy ko ang paggawa ng bahay hanggang natapos yung kontrata ko. Umuwi ako ulit, nag-apply ako ng Saudi. For 2 years and 6 months doon, naabutan ako ng COVID as in lockdown doon. Hirap magka-employer ako doon hanggang nakahanap ako ng maayos na employer. Naranasan ko matulog sa kusina kasama vacuum mop. Katabi ng ref, tiniis ko dahil sa 2 kong anak. Ang hirap talaga guys mag-abroad as in. Hanggang natapos ko kontrata ko at umuwi na, di na ako umuwi sa asawa ko dahil kung wala naman lang tiwala sa isa't isa, di na magkakasundo. Maghiwalay na lang para walang gulo. Ngayon meron na akong bagong asawa at may anak na isa at nag-umpisa sa panibagong buhay kasama siya. Ngayon, di ko nararanasan ang naranasan ko noon. May 3 akong anak, yung 2 binata at dalaga na at yung isa 2 years old. Yun ay kasama ko ngayon. Komportable ako sa aking buhay at masaya na ako kung ano man ang meron ako ngayon. Dito nagtatapos ang aking kwento. So, ayun na guys, no? Sa mag-asawa talaga, sa mag-partner, sa mga mag-girlfriend, boyfriend, mag-asawa, magkasintahan, kailangan talaga ng trust. At kailangan talaga ang matinding dapat hindi ka talaga gagawa ng bagay na ikasisira ng iyong pamilya kasi pag nasira na yung pamilya mo, wala na.
So, ayan lang guys. Kung ano yung gusto nyong i-comment, just comment below. So, ayan nga guys, no. Dahil nagpapachikas ako sa mga nagbibigay, nagsishare ng kanilang mga kwento ng buhay. Pero pang kapi-kapi lang ha. Wala tayong pera. So, ayan guys. So, thank you so much, sender. At sa uulitin, bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe.